Happy Hearts Day po sa lahat. Yan. Sige, tayo po'y makaupo na. Yan. Maraming salamat po. So, kumusta na po kayo? Ano? Kumusta naman po ang nakalipas na Enero po sa inyo? Mabuti ba or mabuti? Ha? Or lang. Yan. Sabi nga nyo, dapat ay mabuti. Mas mabuti kaysa dati, sabi nga natin. Ano po? Lagi nating ipasalamat sa Panginoon. Anumang mga bagay na nangyayari sa buhay natin, mayroon pa rin purpose ang Panginoon. Ano po? So anuman yun, ay kailangan dapat nating ipasalamat sa Panginoon. Mabuti man o masama. Yan. Sabi nga doon, di ba? Kasi ang mag-glorify ay Diyos pa rin. Ano po? So, ang topic ng ating for today is about a heart to know God. Yan. Kasi buwan ngayon ng mga puso, kasi Pebrero na. Pag sinabing Pebrero, andyan na yung mga kabisihan. Yan. Yung mga sinasabi nating mga magsing-irog. Yan. Pag sinabing magsing-irog, magkasintahan. Yung may mga asawa, taas ang nga ng kamay. Yan. Nabati niyo na ba yung mga asawa ng Happy Hearts Day? Yan. Pasensya na po kayo sa aking boses at ako'y namamalat. At ako'y 3 linggong di pa naalis yung aking ubo. Pero sa awa po ng Diyos ay nakakapagsalita pa rin sa inyong harapan. Sa tulong po at awa ng Panginoon. So a heart to know God. Hanapin po natin ang puso ng Diyos o pusong nakakaalam sa Diyos. Gusto ba natin yon? Amen? Desire ba natin na ang puso ng Panginoon ay dapat nating hanapin? Kung gaano tayo naghanap ng ating makikisang irog o yung ating minamahal, dapat ganun din yung ating Panginoon. Yung puso natin, ay kailangan meron ding pusong naghahanap sa Diyos. Or, kailangan ba natin ng isang magagabay sa atin kung paano ba lumapit at umibig sa Panginoon? Desire nyo ba yon? Or ipinapanalangin nyo ba yon na maging isa sa aking buhay o lifestyle ng aking buhay na ang puso ko'y hindi maging bato, kundi pusong mamon. Pusong, sabi nga doon, may pagkakaalam sa Diyos. Yun po ang ating tatalakayin ngayon. At kung wala ka pang pagkakaalam sa Diyos, ito na yung pagkakataon na ang iyong pusong bato ay gawin ng Panginoon na pusong mamon. Ano ibig sabihin ng pusong mamon? Pusong nananabik sa pag-ibig ng Diyos. Sabihin mo nga sa kapatid mo, sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Yan. Amen. Ito po ang ating teksto. Matatagpo natin sa Jeremiah chapter 24, verse 7. Doon po sa binasa kanina ng ating mahal na Ate Gina, sabi po doon, at bibigyan ko sila ng puso upang makilala ako na ako ang Panginoon at sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos sapagkat sila'y manunumbalik sa akin ng kanilang buong puso. Tingnan niyo po Excuse me. Ang ating Panginoon, at ang ating Ama, nung sila po'y mag-usap-usap noon, na kung sinong papadala dito sa lupa, ang sinugo, sino? Si Jesucristo, ang ating Diyos. Di po ba? Ang kataas-taasang Diyos na si Jesucristo. Kaya ang unang ating punto, may 3 lamang akong punto dito. Una, pusong na handang magbigay. Yan. Sino dito yung may pusong a giver? Taas yung kanang kamay. Pusong mapagbigay. Maliit man o malaki, basta nakapagbigay. Sino yon? Wala? Yeah.
Kunti lang. Kunti lang. Yan. So at least meron. Pinagsisikapan natin na tayo kahit marunong magbigay. Di ba? Nagmahal ka na ba? At tanong, nasaktan ka ba? Oo, yan sabi niya. Ang pagmamahal, sa isang mga bagay, kung titingnan po natin, naandyan yung sakripisyo. Tama po ba? Naandyan yung commitment, naandyan yung oras, naandyan yung communication. Sa pag-ibig, kailangan mong magbigay ng isang pinakamahalagang tinatawag po nating bagay para ang inyong pagsasamahan ng iyong kapartner ay mag-last long o humaba. Dito, ang sabi, dapat may puso tayong handang magbigay. Hindi pwede yung nasa kayong magpartner ay isa lamang ang nagbibigay. Kailangan nagbibigayan. Amen ba? Mahalaga yun. Kaya nga, sabi dito, at bibigyan ko sila ng puso upang makilala ako. Paghihimay-himayin po natin. Pansinin niyo po, hindi sinabi ng Diyos, ayusin ninyo ang inyong puso. Kundi, bibigyan ko sila ng puso. Bibigyan daw tayo ng puso. Hindi ibig sabihin, ayusin nyo ang inyong puso. So, ibig sabihin, tayo bilang nakakilala na sa Panginoon, tayo'y mayroon ng puso na galing kay Kristo. At yung pusong yun, hindi sabihin, ayusin mo. Kundi sinabi niyo, bibigyan sila ng bagong puso. Bakit? Doon sa Jeremiah, kasi matitigas ang ulo ng mga Israelita, at ang kanilang mga puso sa Panginoon ay nagtigas. Kaya sabi ng Panginoon, bibigyan ko sila ng puso na bago. Hindi literal na puso, Puso na naandyan sa'yo na handang sumunod sa Panginoon. Spiritual. Yung mapagmahal na puso. Pusong mapagkumbaba. Puso na nagbibigay at nag-iintindi ng mga bagay-bagay. Amen po ba? Habang minimeditate ko po ito, maraming pumapasok sa aking isipan. At ako'y minsan natatamaan din. Kaya sabi doon, ang Diyos mismo ang nagkakaloob ng bagong puso. Hindi ito kayang likhain ng tao sa kanyang sariling lakas. Umiibig tayo dahil ang Diyos ang unang umibig. Amen ba? Agree ba tayong lahat? Amen. Kaya, ito ay regalo at biyaya ng Diyos. Sabi mo, biyaya. Yan. Biyaya ng Diyos, kaya ang puso ay dapat maging sentro ng isang taong nagmamahalan. Sabi mo, nagmamahalan. Yan. Kay Kristo at sa kapwa at sa mahal sa buhay. Kasi ito ay isang obligasyon ng isang taong tapat na sumusunod sa Diyos. Sabi mo nga, tapat na nagmamahal sa Diyos. Alam natin na ang pusong minsan natin, na nasabi po natin, ay nagkakaroon minsan, nasaktan yung puso ko. Diba? Lagi pinaulit-ulit ka ni Kuya Haj, lagi nasasaktan puso ko, Pastor. Sabi ko, bakit? Alam na this. Diba? Pero sa ating bilang mga mananampalataya, natural sa atin ang masaktan. Amen ba? Minsan, nagiging broken-hearted. Wasak na puso. Sinaktan na puso. Pusong bato.
Pero, sa lahat ng mga yan, ano po, ang nagpapahilom ay ang Diyos. Sabihin nga natin, ay ang Diyos. Amen ba? Kaya ang puso dapat bukas sa katotohanan. Anong ibig sabihin bukas sa katotohanan? Dapat tanggapin ang anumang mga bagay sa kanyang kahinaan. Kailangan mong tanggapin ang mga bagay kung ikaw ay mayroong kahinaan. Pangalawa, uhaw sa salita ng Diyos. Ang pusong na kay Kristo, kailangan laging mayroong pagkauhaw sa Diyos. Bakit? Kasi kung hindi ka nagmamahal, sino ka para ikaw ay mahalin? Hindi naman pwede sabihin na mahal kita pero ikaw hindi ka nagmamahal. You're unfair. Di ba? Napaka-unfair mo. Kailangan give and take ang pagmamahal. Di ba? Handang sumunod. Ang pusong mayroong pagmamahal sa Panginoon ay handang sumunod. Sabi mga, susunod ako. Yan, sa Panginoon. Yan ang kabutihan ng Diyos. Yung pag-ibig na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, hindi kailanman bababayaran yan. Kahit ikaw pa ang pinakamayaman dito sa mundo, kapag hindi ka tunay na umibig sa Diyos o mayroon man lamang tamang relasyon sa Diyos, hindi ka magkakaroon ng pag-ibig. Ang taong may tamang relasyon sa Diyos lamang ang siyang mayroong tinatawag po nating makakamtan na tunay na pag-ibig. Naniniwala po kayo doon? Sabi po doon sa Ezekiel, Ezekiel chapter 11, verse 19. Sabi po doon, bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin nilang puso ay papalitan ko ng pusong masunurin. Di ba nabanggit ko kanina? Yung kailangan, ang puso natin ay bukas sa katotohanan, uhaw sa salita ng Diyos, handang sumunod sa kalooban ng Diyos. At itong sinabi ni Ezekiel sa chapter 11, verse 19, nabibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Anong may espiritu ngayon na mayroon ka? At bakit hindi mo makalimutan ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng kasakitan, na hindi ka marunong magpatawad sa mga nagkasala? Ang Diyos nga, marunong magpatawad. Ikaw pa kaya? Bagong espiritu. Ang espiritu ng Diyos, ay mahalaga sa buhay natin. Kasi yon ang nagbibigay sa atin ng tulong para tayo ay makipag-ugnayan sa Diyos. Sa pananalangin, higit pa. Kasi siya ang nagbibigay sa atin ng comfort. Kapag tayo ay down na down, durugan ang ating puso, na kuminsan parang ayaw na natin umibig pa. Ayaw na nating balikan ang mga bagay na ayaw mo na. Diba? Minsan nasasaktan tayo. Parang sasabihin natin sa Lord, Lord, tama na. Nasasaktan yung aking puso. Doon ka na lang makakapagdulog sa Panginoon. Wala kang masabihan kundi sa Panginoon. Sabi doon, ang masuwayan nilang puso ay papalitan ko ng pusong masunurin. Maraming tao ngayon,
ang hindi sumusunod at tumutupad. Ang sinabi ng Panginoon, di ba? Mag-ibigan kayo, pagkat ang Diyos ay pag-ibig. Pero bakit? Hindi nangyayari. Kasi nga, wala silang puso. Ang puso nila ay masuwayin, ang sabi doon. Di ba? Kaya gustong palitan ng Diyos ng pusong, sabi doon, na masunurin. Ito'y hamon po sa ating lahat. Hindi lang din sa atin lahat dito. Maging sa mga nakikinig at nakakapanood ng sermon na ito. Kapag ang gusto mo ay puso na may pusong masunurin, ano po? Dapat handa kang sumunod. Dapat handa kang sa mga katotohanan, yung bukas sa katotohanan, at handa kang laging uhaw sa mga salita. Sa pakikipagniig sa Diyos, mahalaga yun. Letter B. Upang makilala ako, ang sabi ng Panginoon. Ang pagkakilala, kung hindi ito ay personal na relasyon, ano po? Ito po ay magbibigay ng isang hindi pakikipag-ugnayan. Anong ibig ko pong sabihin dito? Kung hindi mo kilala ang Diyos, paano ka ngayon makikipag-usap ng tama sa Kanya kung hindi mo kilala ang Diyos? Kailangan makilala mo muna siya para magkaroon ka at kayo'y magkaintindihan. Amen po ba? Parang sa mag-asawa lang yan o kaya magjowa. Ano po? Hindi ka magkakaroon ng tamang intimate relationship sa isang partner kung hindi mo ibinabahagi ang iyong nilalaman ng iyong puso. Amen ba? Dahil dito, sabi doon, upang makilala mo siya, kailangan ikaw ay lumapit. Magbigay ng oras at tunay na makilala mo pa siya. Wala naman siguro na nagkakilala lang kayo, nagkasagian lang kayo, tapos ngayon ay, uy, tayo na ha. Wala namang ganun, di ba? Meron ba nangyari doon? Na love at first sight? Kuya Ronaldo, wala ba nangyari sa iyo ganon? So lahat po tayo nakakaranas kung minsan na ang buhay pala ng pagiging isang Kristiyano, kailangan para maranasan yung pag-ibig ng Diyos at para maranasan mo yung pagmamahal ng Diyos sa iyo, kailangan mayroon kang pagkakilala. Dapat kilalanin mo muna ang iyong taong makakasama mo. At yon ang minsan sa mga masasakit na nangyayari sa tao kapag ang isang tao ay nagsama na hindi niya pa mismo kilala yung kasama niya habang buhay. Kaya doon nagkakaroon ng hiwalayan, yung sabihin natin na hindi pagkakaunawaan. Ano po? Dahil hindi pa niya masyadong kilala yung kanyang mapapangasawa o kanyang magiging kabiyak. Kaya mas pinapakita dito sa atin, kailangan makilala natin ang Diyos na nagmahal sa atin. Para makilala mo siya, kailangan lumapit ka. Amen ba? Naalala niyo yung kwento ng isang barbero? Barbero nga eh. Barbero. Ang kwento ng barbero ganito.
May isang lumapit na mahaba ang buhok, nagpapagupit. Sabi niya, "Alo, hindi ako naniniwala na kayo mga barbero ay magaling maggupit. Tingnan niyo sa mga paligid ninyo. Maraming mamahaba ang buhok. Sabi ng barbero, alam mo, sir, kami mga barbero ay naandito lamang sa shop, barber shop. Hinihintay namin silang lumapit para sila ay aming gupitan. Yung mga mahaba ang buhok. Para malaman nila na kaming barbero ay magaling maggupit. Paano nila malalaman na kami ay magaling maggupit kung hindi nila nararanasan na sila'y nagpapagupit sa amin? Anong ibig sabihin sa ating spiritual na buhay? Hindi natin malalaman kung sino ang Diyos kung hindi tayo ilalapit sa Kanya. Amen ba? Kailangan nating lumapit sa Diyos at makilala natin ang Diyos para yung Diyos na ating kinasamba, ay ito pala yung ating Diyos. Ito pala yung tunay na Diyos. Na hindi ko naunawaan dati. Sa dating kong kinagisnang relihiyon. Ito pala yung katangian meron siya. Kasi nagre-reveal ang Diyos pag hinahanap mo siya. Sa pamamagitan ng iyong puso. Inire-reveal niya kung ano hinahanap mo sa Kanya. Kaya nga, seek Him and He will reveal what He is to you. Amen ba? Kaya doon sabi sa John chapter 17 verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos. Sino yon? Jesus. Yan. At si Jesucristo na iyong sinugo. Sinong sinugo? Si Jesus. Hindi si pastor, hindi si Kuya Henry, hindi mga leaders, kundi si Jesucristo. Ang itinataas po natin dito ay hindi relihiyon. Ang tinataas po natin dito ay si Kristo, ang ating Diyos na buhay. Kasi walang sino man, makakaligtas. Sabi po doon, makakapagligtas sa relihiyon. Kundi relasyon lamang sa Diyos. Kung hahanapin mo siyang tunay ng buo mong puso at katapatan, mangungusap po sa inyo ang ating Diyos. Amen po ba? Number 2. Parang mabilis, Okay lang ba sa inyo? Mabilis ba o mabagal? Yan. Number 2. May pusong handang ibalik ang relasyon. Nararanasan ba ng lahat ng tao na mayroon tayong minsan na hindi pagkakaintindihan? May nararanasan ba tayo kung minsan na ang isang tao ay yung para bang hindi natin maunawaan? Kaya doon sa sinabi ng Panginoon, sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos. Pag sinabing may ibabalik, may nawala. Amen ba? May naputol o may nasira sa isang relasyon. Kaya gustong ibalik ng Panginoon yung pusong na tayo minsan ay naglayo.
Itong pusong handang ibalik ang relasyon ay naglalarawan na ikaw ay pagmamay-ari. Sabihin mo, pagmamay-ari ng Diyos at ibinabalik ang relasyon mula sa pagkahiwalay patungo sa pakikipagtipan muli sa bagong layunin ng iyong puso at relasyon mo sa Diyos. Ano po? Hindi sa mga panibagong pag-uugali, kundi ito'y pagbabalik sa Diyos. Tama ba? Kaya kung iisipin natin, kung ikaw ay pagmamay-ari na ng Panginoon, lahat ng tumanggap, sino yun dito? Taas yung kanang kamay. Lahat ng tumanggap sa Panginoon, sino yon? Ikaw ba ay pagmamay-ari na ng Panginoon? Or nagdududa ka pa rin? Papaandar ko kita kay Brother Ende. Assurance of salvation. Diba? So, kailangan yung puso natin, na nagkaroon ng isang tinatawag po nating hindi pagkakaunawaan. Kailangan may mangyaring na tayo ay magbalik loob sa Diyos at mag-reconcile. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Dahil doon sa kasalanan, elaborate ko lang po nung tayo makasalanan pa, tayo ay hindi minahal ng Diyos. Sa kasalanan na ginawa ng tao, kaaway tayo ng Diyos. Galit ang Diyos sa kasalanan. Pero dahil sa kasalanan yun, siya ay nagbayad ng kanyang sariling buhay para tayo ay makakamit ng kaligtasan. At gayon na lamang yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Walang ibang sasakripisyo. Walang ibang sasabing iaalay na mabuti, malinis ang budhi, at walang kasalanan. Kaya, inoffer ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak para tayo ay malinis sa ating mga kasalanan. Kaya doon tayo kamahal ng Diyos. Ang sabi doon, sila'y magiging aking bayan. Anong ibig sabihin doon? Tayo po ay sinabi ko nga kanina, pagmamay-ari ng Diyos. Tayo ay kanyang laging iniingatan sa lahat ng mga bagay. Tayo ay kanyang pinamumunuan sa lahat ng bagay. At tayo ay minamahal, dinidisiplina, sa mga bagay na tayo po minsan ay naliliko ng ating mga landas. Tinutuwid sa madaling salita. Minsan nagiging matigas ang ating ulo. Pero tapat ang Diyos at mahal tayo ng Diyos, lagi tayong binabalik sa tama. Hindi tayo pinapabayaan ng Diyos na tayo ay mapahamak sa ating mga likong gawa. Tayo'y laging itinutuwid sa landas para tayo ay maging mapayapa ang ating buhay. Kaya doon sa unang Korinto, chapter 7, 23 to 24, ang sabi doon, binili kayo ng Diyos sa malaking halaga. Ano ibig sabihin doon? Nagbigay ba ang Panginoon ng dory? Nagbigay ba ang Panginoon ng salapi para ikaw ay mapawalang sala? Ang ibig sabihin po nito, ikaw ay binayaran na ng Diyos sa dugo at kamatayan niya sa krus.
Kaya may sinabi doon, the finished work of Jesus Christ on the cross. It is finished. Kaya huwag kayong basta magpaalipin sa tao. Kaya nga mga kapatid, mamuhay ang bawat isa sa inyo ayon sa kanyang kalagayan nang tawagin siya ng Diyos. Kaya ang buhay natin ngayon, kapag sinabing binayaran ka na ng Panginoon, hindi ka na nagpapaalipin sa kasalanan. Kaya doon, ang sabi niya, mamuhay ang bawat isa sa inyo ayon sa kanyang kalagayan nang tawagin siya ng Diyos. Kailan ka ba tinawag ng Diyos? Kailan ka nagdesisyon at tinanggap mo si Kristo, ating Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Yung ba ay napilitan ka? Yung ba ay tinulak ka ng iyong kapatid? Or yan ba yung pangungusap sa iyo ng Diyos para ikaw ay tumanggap at isuko mo ang iyong sarili sa Panginoon? Diba? Tayo'y bayan ng Diyos. Tayo'y mga hintil na hindi karapat-dapat sa kaligtasan. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, biyaya ha? Sabi mo nga biyaya. Unmerited favor ng Lord sa atin, isinama tayo para maligtas. Ang sabi ang mga Hudyo lang maliligtas. Pero sabi ng Panginoon, hindi, pwede. Mga nilikha ko rin sila. Even ba matitigas ang mga ulo ng mga hintil, tulad natin, ay binigyan tayo ng biyaya, ang sinasabi natin na unmerited favor ng Lord. At yun, the grace of God. Kaya tayo naligtas. Nasama tayo. Kaya kung tinawag ka ng Panginoon at nangungusap sa iyo ang Panginoon, na isuko mo ang iyong sarili at buong puso mong binibigay sa Panginoon, yung buhay mo, sumunod ka, kapatid. Dahil ito na yung pagkakataon. What if dumating ang Panginoon na hindi ka pa handa at hindi pa nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? Sabi sa Revelations. Meron kang palalagyan. Kaya doon pa lamang, isipin lagi natin, what if dumating ang Panginoon na hindi ka? Pero kung handa ka naman at tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon mo at pagligtas ng iyong buhay, at sinusuko mo ang iyong puso, isipan at sarili mo sa Diyos, 100% ligtas ka. At nananampalataya ka sa Diyos. Susulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Doon ka liligtas. Gusto niyo ba yun? Letter B. At ako'y magiging kanilang Diyos. Ibig sabihin po ni Jesus, ang Diyos na Jesus ang nagiging nating tagapagligtas, tagapagtanggol. Siya ang gabay natin, hindi sa ating sariling lakas at kalooban, kundi Panginoon lamang ang dapat nating sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang tunay na umiibig sa Diyos ay kailangang maging tapat. Kailangan nagbibigay ng buhos ng kanyang sarili sa pakikipagniig sa Diyos. Mayroon kang oras na nakikipag-usap sa Diyos. May oras ka na dapat inilalaan sa iyong pagbabasa ng salita ng Diyos. Ngayon, ang tanong ko, gaano ba
kadalas mong basahin ang salita ng Diyos? Minsan-minsan lang po, Pastor. Ang tanong ulit, gaano kadalas? Ang minsan. Diba? Kailangan natin. Ano po? Kaya sabi doon sa 2 Corinthians chapter 6 verse 18, at ako'y sa inyo'y magiging ama. Ano po? At sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae. Yan. Lalaki at babae. Wala nang iba. Walang Steve. Ano? Sabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Ano? Lalaki at babae lang ang sinabi doon sa Biblia. Wala nang iba. Ano po? Pag sinabing magiging kanilang Diyos, magiging ating Diyos, ano po? Dapat maging sure ka kung sino ang Diyos na sinasamba mo. Kasi baka mamaya, iba pala yung sinasamba mo. Ano po? So, kailangan nakilala natin kung sino ang Diyos. Kung sino ang ating sinasamba. Diba? Hindi lamang po ito. Sinasabihin natin, dito lamang. Ano po? Maging sa mga trabaho. Yan. Minsan yung kung mga sinasabing ginodiyos natin na mas higit pa sa Diyos. Pangatlo, pusong handang magbalik loob. Sabi doon sa nabasa natin, sapagkat sila'y manunumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Ang salitang manunumbalik ay nangangahulugang mula sa pagkalayo, pabalik sa Diyos. Mula sa kasalanan, patungo sa pagsisisi, mula sa pagsuway, patungo sa pagsunod, ito'y hindi pagbabalik sa simbahan o pagbabalik relihiyon, kundi pagbabalik ng puso sa Diyos. Amen ba? Yun ang mahalaga. Ang pusong handang magbalik sa loob, kailangan marunong ano yun? Pusong laging tapat at laging nagsisisi at humingi ng tawad sa Diyos. Lahat naman tayo nagkakasala. Amen po ba? Sino dito ang hindi nagkasala buong maghapon nung nakaraan? Yan. Pati ako, tingnan mo nagkasala. Nakatas yung kamay ko eh. Ano po? Lahat po tayo. Hindi excuse. Ano po? Lahat tayo nagkakasala. Diba? Kapag sinabing pusong kailangan magbalik loob sa Diyos, kailangan mayroon tayong gagawin. Sabihin mo nga sa kapatid mo, gagawin ka kapatid. Ang tanong, ano yun? Ano yung gagawin mo? Ang gagawin mo, kapatid, una-una, pagsuko ng iyong sarili sa Panginoon. Handa ka bang isuko ang iyong sarili sa Panginoon? Di ba? Kasi hanggat hindi mo isinusuko ang iyong sarili sa Panginoon, hindi kikilos ang banal na Espiritu sa iyo. Hindi mangungusap ang Panginoon sa iyo dahil nasa sarili mo pa ikaw.
Hindi mo pa sinusuko ang iyong sarili sa Diyos. Para matanggap mo yung pagkilos ng banal na Espiritu sa iyo at pangungusap ng Panginoon sa iyo, kailangan tanggapin mo siya. Tanggap. Pangalawa, pag hindi. Ang pangalawa, yung paghihingi ng tawad. Handa ba tayo humingi ng tawad sa Diyos? Kasi sabi ng Panginoon dito, pusong handang magbalik loob eh. Ang isang Kristiyano, magkamali man yan, ano po? Laging tumatakbo yan sa panaan ng Panginoon at humihingi ng tawad. Dahil alam na ng isang Kristiyano na kapag hindi siya nang balik ng papatawad sa Panginoon, ng humingi ng tawad sa Panginoon, baka mamaya tapikin siya ng Lord. Uy, gising anak. Baka nalalayo ka na. Para manumbalik ang puso natin sa Diyos, kailangan natin na laging meron tayong ugnayan sa Diyos. Gaano mo binibigyan ng oras ang Panginoon? Paminsan-minsan? Kung ano lang gusto mo? O one in a year? Paano ka magkakaroon ng panunumbalik sa Diyos kung ganyan yung inyong pagkilos? Sabi dito sa Malakay chapter 3 verse 7, sabi dito, subalit tulad ng iyong mga ninuno, sabi doon, tumalikod kayo at sinuway ninyo ang aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa inyo. Yan ang pangako ng Panginoon. Ano po? Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Tinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? Sabi ng mga tao. Doon sa Malakay. Ang mga kasunod nito, di ba? Yung sa tithes and offering. Ninanakawan. Di ba? Kung nabasa nyo yun. Kaya dito, kailangan manumbalik tayo sa Panginoon para yung Diyos manumbalik sa atin. Yung pagsuko natin ng buong puso sa Diyos, tingnan nyo po, no? Kahit lumalapit ka sa Panginoon, ano po, na hindi naman utob sa buot mo, hindi, ano doon sa Tagalog, hindi naman, ibig sabihin, sincere. Magiging basahan niya sa harapan ng Diyos. Sinong dinadaya mo? Diyos ba o ang sarili? Sarili mo ang dinadaya mo. Kaya sa pagharap mo sa Panginoon, kailangan genuinely, heartedly, full surrender ka sa Diyos. Para manumbalik yung sigla ng relasyon mo sa Diyos para pagdating ng panahon, ano po, ikaw ay magandang may relasyon sa Diyos. At yung pagmamahal at pag-ibig ng Diyos, madarama mo yun. Mayayakap mo yun. Dahil mahal ka ng Diyos. Ulitin nyo, sabihin nyo, mahal ka ng Diyos. Sabi doon, letter B, ng kanilang mga buong puso. Pag sabing
buong puso, hindi kalahati, hindi pagkukunwari, hindi napipilitan, hindi pansamantalang puso. Pag sinabi doon, kanilang puso, hindi mapagkunwari, hindi napipilitan, hindi pansamantala. Huwag na natin gawin po yan. Kaya sabi ko kanina, di ba? Kapag ginawa natin ito, ang dinadaya natin sarili, hindi ang Diyos. Dapat may taos-pusong isinusuko ang ating buhay sa Diyos. Kaya nga sabi doon sa Matthew chapter 22 to 37 to 39, sumagot si Jesus. Ito yung utos, the greatest commandment. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso. Sabihin mo nga, buong puso. Buong puso. Yan. Ng buong kaluluwa at ng buo mong pag-iisip. Ano po? Tingnan niyo po, Ba't hindi inuna ng kaluluwa, ng buong isip? Bakit inuna ng buong puso? Bakit? Ano sa tingin nyo kaya? Bakit inuna ng sabi ng Panginoon, ibigin mo ang Panginoon mo ng mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong mong pag-iisip? Sa tingin ninyo? Saan tumitingin ang Diyos? Yun. Unang tinitingnan ng Diyos lagi ay ang puso. Ano kaya itong panalangin ng aking anak na to? Totoo kaya ito? Baka mamaya ay, sabi doon sa ating nabasa kanina ay, mapagkunwaring puso. Baka pusong kalahati lang. Baka pusong, lang to? Nagdadalawang puso. Hindi naman pwedeng kantahin yung sana, 2 puso ko. Hindi eh. Di ba? Kaya, kung titingnan natin, sabi niya doon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Kasi ang una, tinitingnan ng Diyos, ay yung puso natin. Tapat ba yung aking puso? Napapurihan ang Diyos? Pasalamatan ang Diyos? Yung tapat ba yung aking ginagawa sa paglilingkod sa Panginoon? Tapat ba sa aking puso yung ako'y maglinis dito, gumawa dito sa simbahan? O pakitang tao lamang? Yan ang tinitingnan ng Panginoon. Kaya inuna niya ang buong puso, ng buo mong kaluluwa at ng buo mong isip. Hindi natin madadaya kailanman ang Panginoon. Kasi He is all-knowing God. Alam ng Diyos ang isip, ang puso at damdamin natin. Amen ba? Kaya kailanman, hindi natin madadaya. Madadaya natin ang ating mga kapatid, pero ang Diyos, kailanman hindi. Kaya ito sabi niya, ito ang pinakamahalagang utos, yun sa nasabi niya. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Mahirap ba? Na umibig ka sa iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang iba niya sasabihin, ay hindi ko naman yung ano pastor eh. Papakainin ko pa yan. Diba? Alam, paglabahin ko pa yan. Baka mamaya 1 kilong bigas ko ay ubos dyan. Diba? Mag-iisip ka. Pero ang sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig ng iyong sarili. Kung iisipin po natin, napakahirap.
Pero kung tunay at tapat ka nagmamahal sa Diyos, kailanman, walang mahirap sa Diyos. Amen ba? Naniniwala kayo na kung gaano kaibig ang Diyos, kailangan tayong mga tao ay tapat na umiibig sa Kanya. Kaya sa ating conclusions, sabi po dito, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi katulad ng pag-ibig ng tao. Ang Diyos ay tapat. Walang kondisyon. Hindi nagbabago. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Kahit tayo'y nagkakamali, lumalayo, bumabagsak, pero ang Diyos natin ay nanatiling nagmamahal sa atin at patuloy na tumatawag sa atin. Balik ka sa akin, anak. Balik ka. Ang pag-ibig ng Diyos ang dahilan kung bakit tayo binigyan ng panibagong pagkakataon. Ng bagong puso, ng bagong buhay, at ang pag-ibig na ito ang siyang nagligtas sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. Anak. Na nagsakripisyo upang tayo'y makalapit sa Kanya. Ganun tayo kamahal. At itong talatang ito ang siyang naiiwan ko po sa inyo. Ang sabi diyan sa 1:13-16, kung gaano tayo kamahal ng Diyos. The heart of the Bible. John 3:16. Kaya itong Hearts Day, napakahalaga na maunawaan natin na ang pag-ibig ng Diyos kailanman ay hindi mapapawi sa ating mga tumanggap. Basahin ko po sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Ibig sabihin sa lahat. Walang pinili, mahirap, mayaman, ikay may katungkulan, kundi sinabi doon, sang katauhan. Sa lahat. Plural. Hindi singular. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong requirements lang hinihingi ng Panginoon? Yung pag-ibig na sumasampalataya sa Diyos ang kailangan para makamtan mo ang buhay na walang hanggan. Kaya huwag mong sayangin, kapatid, yung pag-ibig na ibinigay sa iyo ng Diyos. Na siya'y nagbuwis ng buhay, isinakripisyo ang kanyang buhay, isinakripisyo ng Ama ang kanyang anak, para tayo'y maligtas. Ganun tayo kamahal. Kaya sa buong buwan,
ng Pebrerong ito na ang pagmamahal ng Diyos sa bawat sa atin ay suklian natin ng pagmamahal mula sa Diyos. Kung nagmamahal tayo sa Diyos o nagmamahal tayo sa kapwa, mas higit na magmahal tayo sa Diyos na may likha. Tayo po'y tumayo at manalangin. Siyasatin po natin ang ating puso. Siyasatin natin yung ating sarili. Ano ba yung aking nilalaman o nilalaman ng aking puso sa umagang ito? May puso bang nahandang sumunod? May puso bang na uhaw sa salita ng Diyos? May puso ba ako na bukas sa katotohanan? Kung mayroon, kapatid, ipanalangin mo ito sa iyong mga labi at bigkasin. Ama naming Diyos na dakila, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Diyos na buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon. Maghari ka sa aking buhay. Tinatanggap ko po na ako'y makasalanan. At humingi po ako ng kapatawaran sa mga nagawa kong kasalanan. Noon, ngayon, at magpakailan. Kumilos ka sa aking buhay, Panginoon. At sa umagang ito, sinasampalatayanan kita na ikaw ang tunay na Diyos at ako'y handang sumunod sa iyo. Huwag niyo pong kaligtaan ang aking buhay o ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang hanggang sa iyong pagbabalik, madadatnan mo ako, Panginoon, na bukas ang katotohanan, na bukas ang aking palad, Panginoon, na tanggapin ka bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po. Maraming salamat. Sa umagang ito, hingin natin sa Panginoon anumang mga matitigas nating puso ay offer natin sa Panginoon. Ibigay natin ang nararapat at hingin natin sa Panginoon na alisin ang mga matitigas na puso at palitan ito ng puso na mayroon katulad ng Diyos, na mapagmahal, na hindi nagtatangi, hindi mapagmalaki. Nahilingin natin lagi sa Panginoon na ang puso natin ay baguhin araw-araw. Na sa ating paglakad bilang mga mananampalataya ay meron tayong puso na laging nagtatagumpay, laging sumusunod sa Diyos na buhay. Ama namin Diyos na dakila, narito po kami, Panginoon. Lumalapit at nagpapakumbaba. Inihiling po namin sa iyo, Panginoon, na
na ang aming puso, Panginoon Lord God, ay maging pusong dalisay na tulad sa inyo, Panginoon. Pusong na sumusunod sa iyo, Panginoon, na sumusunod. Pusong may uhaw sa iyo, Panginoon. Lagi mo po ng Panginoon, O Lord God, na ang aming puso ay lagi mong baguhin. Lagi mo, Panginoon, O Diyos, ayusin ang aming puso. At bigyan, Panginoon, Lord God, ng pagkauhaw sa iyo. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong mga biyaya at sa iyong mapagpapala, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa amin. Nawa, na sa buong buwan na ito, Panginoon, lagi namin madarama ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon, na gayon na lamang, O Diyos. Maski man kami, Panginoon, ay hindi naging tapat sa iyo, Panginoon. Nariyan ka pa rin, Panginoon, para ipadama sa amin ang iyong katapatan. At ang iyong pag-ibig, Panginoon, ay lagi naming maalala sa mga panahon, Panginoon, na kami, Panginoon Lord God, O Diyos, ay hindi kaibigan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, purihin ka, O Diyos, dakilain ka, lulhatiin ka, O aming Ama, aming Panginoon at takapagligtas, sa iyong presensya at sa banal na iyong banal na Espiritu. Ang lahat ng minamahal ng Diyos at mahal ng Diyos ay magwika ng Amen. Amen. Palakpakan natin ng Diyos na buhay. Makakaupo na po, bawat isa.